Malisyoso ang pagpapakalat ng video ng lalaking sumisinghot ng ilegal na droga. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, hindi ang Pangulo ang nasa video gaya ng nais na palabasin ng mga nagpakalat nito. Ito isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinghot siya ng allegedly isang droga, no? Allegedly. So these are all allegedly na inaano, no? So yun ang pinapakalat po ngayon. At nakita niyo naman yung litrato na nilagay namin, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Bagamat sa unang tingin aniya ay mapagkakamalan na ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita aniya ang pagkakaiba kapag sinuri na ang video. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tingnan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambe, no? Earlobe. Tingnan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Kaugnay nito, bubuo na ang Philippine National Police ng task force na mag-iimbestiga kung sino ang nag-upload at nagpakalat ng naturang video. Magkakaroon ng task force ang Chief PNP, no? Probably it will be made up by the Director for Investigation and Detective Management together with the cybercrime. And probably they will get the expertise of the ICT here, no, and other agencies that might be called upon. Antayin natin ang finding, no. At nasabi ng ating General Matthew ang kaparusahan po rito. No, we have a process here. Pero of course, dahil nga sa ginawang ito, ako na mismo on my own personal belief, sa litrato pa lang, nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. Hindi rin aniya mangingiming sampahan ng kaso ng PNP ang mga responsable sa pagpapakalat nito. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Sa isang pahayag, sinabi rin ni National Security Advisor Eduardo Año na fabricated at fake ang naturang video. Tiniyak din ni Año na mananagot sa batas ang gumawa nito dahil sa implikasyon na idudulot nito sa national security. Sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ng mga ito na intensyon ng naglabas ng video na magkaroon ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Gayunman, hindi aniya magtatagumpay ang mga ito. Panawagan ng DILG sa publiko, maging mapanuri at wag basta-basta maniniwala sa malisyosong video na katulad nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.